Ito na nga ba ang huling konferensya nitong si George Gallen bilang coach ng San Miguel Beer? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nakikita nila paminsan-minsan itong si Leo Austria ang nagde-design ng mga plays o tumatawag ng mga plays sa last 2 minutes ng game ng San Miguel. Meron ding mga nagsasabi na kaya nga binalik itong si Leo Austria bilang team consultant ay dahil titignan nila yung performance nitong si George Gallen at kung ito ay hindi maging epektibo ay ibabalik nila si Leo Austria. Alam naman natin na maraming hindi gusto yung estilo ni Coach Leo na palaging si Junmar Fajardo inaasahan at maiksi yung rotation niya. Pero hindi rin natin maitatanggi na napakaraming kampyonato ang naibigay nitong si Coach Leo dito sa San Miguel Beer. Kaya sa ngayon, hindi pa natin natitiyak. Pero ang maliwanag dito ay ganito. Kahit sabihin pa nila na itong si George Gallen ay malapit sa management, magpapalit ng coach ang SMB kung ito ay hindi makadedeliver. Tandaan natin si Arwin Santos. Iyan ay personal na kinuha ni Ramon Ang para maglaro sa San Miguel pero na-trade din. So wag na tayong magulat kung ito si George Gallen ay ganoon din ang mangyayari at ito ay palitan. Dahil syempre sa bandang huli, kahit malapit ka sa management, ang gusto ng SMC ay itong SMB ay palaging nagcha-champion. Yun ang totoo dyan. Parang sa MVP group, itong TNT gusto nila palaging competitive. Sa SMB, ganun din. Kaya kung hindi ka makapag-deliver, ay papalitan ka rin. Ganyan talaga ang sitwasyon dito sa pagiging coach ng San Miguel Beer. Kaya tignan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Coach George Gallen, kung ito na ba talaga ang huli niya. Ito lang masasabi natin, malakas ang lineup ng SMB ngayon. At kung hindi pa sila mag-champion ngayong conference o hindi makarating sa finals, may malaking pagbabago na mangyayari. Mukhang bad news ito talaga sa Barangay Ginebra dahil ayon dito sa latest report ni Snow Badwa, mukhang ito si Justin Brownlee. Baka February pa makapaglaro. Ibig niya sabihin by that time tapos na itong Commissioner's Cup. At by that time din umpisa na ng Philippine Cup. So ibig niya sabihin next season na siguro o next season na talaga babalik itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Marami kasi nagsabi nga na itong Ginebra ay mukhang prepared na talaga na si Tony Bishop ang gamitin for the rest of the conference. Siguro nakikinita na rin nila na itong si Justin Brownlee ay hindi nga makababalik. At kung tama itong report ng mga insiders, mukhang ganun nga mangyayari. Na itong si Brownlee ay baka bumalik pa sa Pebrero. Ibig niya sabihin, by the time na bumalik si Brownlee, Commissioner's Cup na ng next season ng PBA. So malaking adjustment ito para sa Barangay Ginebra at ngayon kailangan pag-isipan nila talaga kung ito bang si Tony Bishop yung klase ng import na kayang magdala sa kanila sa kampyonato. Dahil nakita naman natin yung kalibre ng import ng ibang teams dito sa PBA, kaya asahan natin na pag-iisipan nitong mabuti nitong Barangay Ginebra. Sa ngayon, marami pang options itong Gene King syempre, pero para yata kay Coach Team ko na pinaka-importante dyan ay yung tinatawag na chemistry. Yun ang ayaw niyang mawala dito sa Barangay Ginebra. Kaya ang gusto niya kuning import ay itong si Bishop dahil nga ito ay pamilyar na sa laro ng Ginebra. Pero syempre depende pa rin yan sa magiging takbo ng performance ng Ginebra dito. Alam naman natin na pag nagsimula na yung playoffs, medyo mahirap na magpalit ng import dahil very crucial ang bawat laro. So kung hindi magpapalit ang Ginebra within the next few games, asahan natin na ito nga si Tony Bishop na at hindi si Brownlee ang gagamitin nila for the rest ng Commissioner's Cup. Mukhang mag-uumpisa na yung revamp ng TNT dahil ayon dito sa latest reports ay kukunin daw nila itong si Robert Bolick at si Troy Rosario. Itong si Rosario syempre nanggaling na yan sa TNT at na-trade nga siya kasama dito sa Blackwater and Legs Trade kung saan napunta itong si Calvin Oftana dito sa TNT. Ngayon mukhang kukunin ulit ng katropa itong si Troy Rosario. Samantala naman itong si Robert Bolick ay malamang gamitin niya ng TNT na pampalit dito kay Mikey Williams. Naibalita na natin na ang TNT ay handa raw kausapin ito si Mikey Williams at pati na si Mikey ay handa na rin makapagnegosasyon. Pero mukhang ang gagawin dito ng TNT ay yung tinatawag na sign and trade. Ibig sabihin, papipirmahin ng kontrata si Mikey pero ite-trade din siya. Either sa NLEX yan, sa pamamagitan ng isang 3-team trade kasama Blackwater, o di kaya naman ay sa SMC.
Depende sa magiging takbo ng negosasyon. Ang maliwanag dito si Robert Bolick ay temporary lamang niya sa NLEX at ang talagang pupuntahan niyan ay TNT Tropang Giga at siya lang magiging main point guard doon at ito ang papalit dito kay Mikey Williams at magiging katandem ni Jason Castro. Magiging magandang fit naman si Bolick dito sa TNT Tropang Giga. Ang tanong na lamang ay kung saan dadalhin si Mikey. Mukhang ito si Mikey ay talagang hindi magtatagal dito sa TNT at ang ginagawa na lamang nila ng paraan na hihahanap kung saan team ito mapupunta. Kung hindi sa NLEX ay sa SMC. So tignan na lang natin. Samantala naman itong kay Brandon Ganuelas Roser, hintayin na lang natin kung sino magiging kapalit niyan. Pero kapag nagkataon, dito si Bolick, si Rosario at si Roser ay mapupunta dito sa TNT Tropang Giga at lalong lalakas yung lineup niyan dahil nandun pa of course si Calvin Oftana at malay natin ito si RR Pugoy bumalik pa yung dating laro at magiging isa na namang championship contender ang TNT. Pagkatapos nitong si Jason McCarthy at Joseph Taha ay bitawan ng Blackwater, ang isa pa nilang binitawan ngayon ay itong si JV Casio. Si Casio ay dating number 1 pick sa PBA yan at nakilala doon sa matagal niyang laro dito sa Alaska Aces. Ngayon ito ay isa ng unrestricted free agent katulad ni Amer at itong si Joseph Taha. Ito si Casio ay hindi na bata pero sa tingin ko marami pa ring team sa magkaka-interest na makuha serbisyo nito dahil ito ay makakapag-provide ng tinatawag na veteran presence sa isang koponan. Bagay actually ito si Casio dito sa Converge, yung team na bumili sa Alaska dahil bata pa yung mga players nila. O di kaya naman pwede rin siya na maging mentor dito sa mga guards ng Rain or Shine. Yun nga lang sinabi nitong si Coach Yengyao na sobra na sila sa mga guards. At yan nga dahilan kung ba't si Rain ng bata kay nagkulang na sa minuto. So abangan na lang natin kung saan mapupunta ito si Casio. Siyempre pwede rin na siya maglaro sa MPBL katulad ng ibang mga PBA players na wala na kontrata dito. Or malay natin sa ibang liga si Kabagnot napunta pa dito sa Korea. Kaya tignan na lang natin ang mangyayari pero ang maliwanag dito, sa tingin ko naman dito si JV Casio ay meron pa ring sabihin na natin ibubuga pagdating sa performance dito sa PBA. Ngayon, ang problema lang kasi talaga dito sa PBA, napakarami ng mga guards. Kapag ang isang guard ay of course napalitan na, madaling kumuha ng iba dahil napakarami niya sa rookie draft, sa free agency. Kaya hindi naging medyo mahirap talagang makahanap ng roster spot dyan. Hindi katulad kung ikaw ay isang big man at ikaw ay merong talent, talagang may kukuha at kukuha sa'yo na isang PBA team. So abangan na lang natin kung saan mapupunta itong si JV Casio, kung mapupunta siya sa MPBL o baka meron pang PBA team na magka-interes na kumuha sa kanyang serbisyo ngayon. Out kay Joseph Pineda, kay Rico Olarte, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si John Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer. Pinabati din natin si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr. At pinabati din natin si Ronald Barbosidad, Jonel Dalagon at Cirino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusin at ang iba pa nating mga taga-subaybay.